Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nito. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapay na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lacto Papi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi. Hindi ka nunaya. Lacto Papi taluwas. Sige na. Lacto Papi. Kahabi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:04 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kingalan may buntag, mga kabantay. Welcome sa atong Thursday episode sa Tulumanon Newsline. Adlong Huwebes, Pitsa 16 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Nasa ning atong Tulumanon sa labing labas nga mga balita. Programa ni sa mga interview, mga komentaryo, uguban pang kabahin sa usa ka radio magazine program nga atong giuluhan og Newsline. Kini inyo nakita ug nadungog pinagi sa live stream sa Facebook, sa social media, ingon man madungog sabta sa FM Radio 102.9 South Radio Karkar ug Argao, Cebu. Galing malibog mo nga no, duha ba ni ka-istasyon. Usara ni ka-istasyon ang studio na sa Karkar, niya ang transmitter site na sa bukid sa Taluot, Argao, Cebu. Manang abot-abot ag Bohol, abot ag Negros, o sa uban pang mga lugar diya sa habagatan nga bahin. Kung mag-monitor gani, bisag naa mo din sa syudad sa Sugbo,
Kanya, inyong suwayan og monitor, tune in sa 102.9 FM, makadungog mo sa South Radio. Okay. May mo sa ma-access ng atong tulumanon kay Galaan pinagi sa atong YouTube channel, mao gyapon Bantay Radio Cebu. Unang balita nga akong isgutan karong buntaga, dunay dakong problema ang kagamahanan sa siyudad sa Sugbo. Kini gumikan kay dunay dako nga budget deficit. Unsa may buot ipasabot niya ng deficit? Kanabang ang cash o gastuhonon sa siyudad sa Sugbo gamay ra kun itandi sa mga obligasyon, mga bayranan, mga gastuhanan para sa nagkalain-lain nga mga proyekto, mga serbisyo. Nagpahimat ngo ni mga higala ang Commission on Audit gihapon. Murag ang gi-audit karon itutukan sa COA mga higala mao ang kagamahanan sa siyudad sa Sugbo. Yang COA ni Butiag ngadto sa media, ngadto sa mga tigbalita nga samtang dunalay 4.76 billion, ha? Dili ni binilyon ang atong isgutan, dinagko ni. Binilyon. 4.6 o 4.76 billion pesos ang naa sa panudlanan sa siyudad sa Sugbo. Apil na ni tingalis mga kubrahonon. Apan dunay 14.44 billion nga cash shortage. Dakuha ini kapin og 10 billion ang kuan. Kapin og 10 billion pesos ang cash deficit. Ang mga auditor sa Commission on Audit nagingon nga kining maong sitwasyon posibleng mao'y makalangan pagsamot sa unsa may mga proyekto nga gigastuhan sa pundo nga kwarta gikan sa siyudad sa Sugbo. Kung nganong naingon ini tingali dili ni nato ikabasol sa administrasyon karon kay kini as of the end of last year 2025 kining maong finding sa Commission on Audit. Doon na dakong deficit ni adto pang pagtapos sa tuig. Although ato nang mapangutanan ini ang administrasyon ni Mayor Nestor Archival kay siya na may mayor sukad ni atong June 30 of 2025. So ang katapusang unom ka buwan, the later half sa first term niya, diri sa tuig 2025. Pagkatapos niya ito, mao ni ang gikwenta sa COA dunay dako nga budget deficit. Hinoon ang City Budget Office niingon nga dili na accurate ang gisulti sa COA. Doon na naidaghan nga mga nabayran mga obligasyon nga naatiman nung tingaliwa lang na ma-recorded nila. The Commission on Audit has warned that Cebu City may not have enough cash to cover its debts, approve projects, and other spending commitments. Kanang gobyerno, daghan man nagastuhanan. Nalitan ka na sulduhan sa mga tao. Kanang fuel sa aron pagpadagan sa kagamahanan matagadlaw, no? Tanang mga services. Kunya kanang mga loans ug uban pa nga mga obligasyon. Ug kanang mga proyekto nga kinahanglan ipatuman sa mapananglitan sa mga infrastructure projects. Ay lagi apil na mga flood control projects kay usamot na taana. Flood control project unya makapasamot tinuon sa baha. Kay og dili magani substandard ghost project. So kanila mga basic nga mga projects and programs mao'y unahon pag-atiman. Now, of course, kanang paglimpyo sa ato mga agyanan sa tubig, drainage system, ato ng tarungon. Kinipaglabay sa basura, perting dakuha, minilyon kada adlaw ang atong gastuhon paglabay sa basura kay tuwa man ta maglabayan sa layo kayo, aluginsan. Fuel consuming, time consuming ang paglabay sa basura na to. Sa katrak amot, makabiyahe magkaduha di tingali. Ikan sa siyudad sa Sugbo, kargag basura paingon sa Aluginsan, muagi kag Naga, muagi kag Toledo,
Wagi kag pinamungahan, una pa ang Aluginsan or adto kag Karkar niya ngadto na sa Aluginsan. Layo kayo ang biyahe mga higala gawas nga kas o krudo, time consuming. Mahurot ang oras sa mga tighakot sa basura. Doon na pagyoy bayad. Dito sa labayan nagbasura sa Aluginsan na pag-ibayad. So wala nga dako ning problema ha kay dili man ni usa lang ka gatos ka kilo o usa lang ka tonelada. Kapid-an ka tonelada mga higala ang basura sa syudad sa Sugbo considering nga perting daghana man natong mga tao nga namuyo diri so daghan tag basura. Usa lang na sa mga gastuhanan sa syudad. So dako ning problema ni Mayor Nestor Archival sa of course maapil kay apil mas administrasyon si Vice Mayor Tommy Osmeña ug tanang mga konsehal regardless ug unsa mong partiduha naaba mo sa BOPK nilang Archival ug Osmeña naaba mo sa Barog unsa na Kusog unsa pa nang uban nga mga partido basta kay incumbent mo nga public officials, apil mo sa problema. Apil magani ang katawhang Subuanon. So, nitambag ang Commission on Audit kinahanglan nga tarungon sa siyudad sa Sugbo ang fiscal management. Kung sa ato paning panimay ba, sa kapamilya, kung ang income sa amahan, kung ang amahan ray dunay trabaho, nangita, ang income, let's say for example, 20,000 ang buwan, unya ang mga utang, mga obligasyon plus gastuanan, upkeep, kaon matag adlaw, plitis mga bata, padung sa eskwelahan, bayranan sa kuryente ug tubig. Inig total ana og moabot nag 35,000 o 40,000 nya 20 ra income. Ang 20 ana mo nay deficit. Deficit spending kung nagagasto ka o dako pa kaysa imong income. Multiplied 1,000-fold kining kuan, kining kahimtang ron sa syudad sa Sugbo. Ambot pilay makubra niini. Kunya naay dako nga obligasyon, dako nga kakuwangan sa kwarta. Posible pa gani nga yung sige na withdraw sa bangko, unya overdraft na ni. Amot musugot bang bangko nga. Sige lag withdraw pero ang pundo gamay ra kayo. Hino na may paabutonon nga musod. Kaya nag-income sa ng syudad. Naaman sa income pero kana man kung budget mga higala sa atong nahibawan, yung budget sa mga gobyerno, gi-budget na nila bisan og expected pala nga income. Murag ilan ang i-estimate ba nga sa buhis ini real property tax mao ni atong income diri sa mga arkabala sa carbon mao ni atong income diri sa usapay lain nga mga revenue generating departments diha sa kagamhanan sa syudad ilan na nang i-compute niya ang total ana ilan nang i-appeal sa budget mo nay expected income. Pero usahay dili man na matuman. Kung fall below expectation man ang kuan, ang tinud-anay nga kita. Apan dili man kuan, bana-bana ng mga bayranan fixed man na, doon na may bill. Musafir ang mga proyekto. Inay nga magsugod na tagpatukod ang mga karsada, pa-aspaltos mga libaongon nga karsada. Atong limpyuhan ng mga tubo sa tubig kanang mga culverts diha aron dili na talunupan sa matag higayon nga dunay uwan. Malangan ng maong mga proyekto mga higala. Munang miingon ko dunay dakong problema ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo o dili lang natulisukon dayon ni si kuan Mayor Nestor Archival sagad na ba sa atong nabatasan nga basulon dayon nato ang nangulo.
Sa mapanalitan nga og dunay hitabo sa panunggab diri ang basulon si Bongbong Marcos dayon. Dili ni ako paglaban niya pero dili ta ingon anak ka simplistic ba. Panalitan dunay problema ang syudad, of course. Mangutana ta sa manager. Iyahaman ang command responsibility. Tingali dunay mga nagyaya lang ang mga tao diri sa ubos. Pero iyan ang katungdanan pagsusi nga everybody is working efficiently. So, mag-question yun. Mayor Nestor Archival, bisan og dili siya direktamente nga mo'y nakasa. Nganong doon natay dako nga cash deficit. Sigon sa warning o sigon sa pasidaan sa Commission on Audit. 18 minutos, pasado alas 8, unang bahin pa lang sa itong programang Newsline. Bumalik ta human sa mga pahinumdom. Newsline! Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto-Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto-Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Panas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy,
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, doon na ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatog sa high blood pressure ug mopaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kung pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Newsline. Alas 8:29 na atong takna din sa atong panaguban sa programang Newsline. Newsline inyong madungog ug makita pinagi sa live streaming sa Facebook o Facebook Live, Bantay Radio Cebu. Ingon man sa South Radio 102.9 South Radio sa ka-FM radio station sa Karkar o Argao, Cebu. Madungog po niya. Padayon ta sa atong tulumanon. Nakaila na tingali mo kinsa ni si Byron Garcia. Kini si Byron Garcia, igsoon ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia. Sakop sa Banay Garcia. O niya, sikat ni si Byron kay usani ka vlogger. Niadaghan ang mga followers ni Byron Garcia sa iyang vlog. Apan kining iyang vlog, naani siya ay mga komentaryo nga ang common kayo nga word nga iyang gamiton kanang pulong nga uplok. Wa ko kay bao unsay basis nganong gikiha siya cyber libel ni Dr. Nikki Catalan, kining anak sa atong Governor Pam Baricuatro. Nagatubang ni Byron og kasong cyber libel. Unya, gawas no ni siya karon kay nakabutang og piyansa. Hasta sad ang bana gani ni Dr. Nikki Catalan do na say separate nga kiha batok ni Byron. I think cyber libel gihapon. Nagagahapon supposed to be arraignment. Ubasahan unta si Byron sa kaso batok niya dito sa husgado sa Mandawi sa branch 83. Apan, wa to mahinayon kay ang abogado ni Byron Garcia ni padangat og motion for reinvestigation na nagitugutan ni sa hukmanan. Kining anak ni Gob Pam Baricuatro dito sab no? Kagahapong adlaw, July 15th, dito sa branch 83. Schedule unta to sa arraignment lagi o preliminary conference apan gidefer o murag uswag lang una tungod kay gitugutan man sa korte ang motion for reinvestigation sa kampo ni Byron Garcia. Matod pa ang ilahang katarungan sa abogado ni Byron nga the prosecutor's office had failed to subpoena him and get his side. Wa kuno siya makadawat og subpoena gikan sa
prosecutor o sa fiscal, mao na nga napakya siya pag padayag sa iyang side. Wa siya maka-execute og affidavit nga mag-controvert o mag-refute, manghimakak sa mga pasangil batok niya, mga pasangil ni Dr. Nicky Catalan. He also did not say whether he would settle the case with Catalan. Apan si Dr. Nicky Catalan, mga kahigalaan, nga nahinabi sa media, niingon sad nga, dili gin may makigareglo. Amo gina siyang, among padayono ng among kiha kay gilabel man may anak niya gamit sa social media. So, nahibaw man ta nga sa milabayng eleksyon ang nagparang pagka gobernador mao si Governor Gwen Garcia, igsuon ni Byron, ug si Gov Pambari 4 nga mga nakadaog ang mama ni Dr. Nicky Catalan. Daghan ang utana nga unsa man kanang posible ba nga politika mo hinungdan ining mga pagsaway ni Byron sa iyang vlog nga ninyo niya may resulta pod nga komunikihan niya. Nya mingos Dr. Nicky Catalan nga di lang ko mo komenta na pero possible kayong usana sa mga hinungdan nga nung gisaway sila. Nya para nila ilalang pong panalipdan ng ilang katungod mo na giingon ni Dr. Nicky Catalan. Sa diha nga pangutana unta sa media ug unsa ikasulti ni Byron dito pagawas gyud sa kuan. Pagawas gyud sa korte. Sa diha nga nilampos na ang iyahang abogado pag murag pagpa-defer una sa mao nga arraignment kay matud pa niya wa lagi siya makadawat og sumpina. So doon na sila motion for re-investigation. Imbestigahog usab sa prosecutor. O niya mag-expect na siya nga makadawat ng sumpina o hatagan siya gigayon pagtubag. Taas pa ni mga higala nga kasuha kay hatagan man sa due process gyud ang mga sinumbong. Ang uban unta niini kung magkasinabot magkuan na kanang magsabot na nga sige wa na kiha amo natong i-withdraw ang among kaso. Ayaw na pagsigig panaway sad namo. Ayaw na pagsigi og panaway ni anang mga pagsaway mga pulong nga libelos unya naar ba sa social media nimo gamita kay murag sa Facebook live man ni kang Byron nga vlog. Unya daghan sang makakita. Ang kuan lagi ang kanang word nga dili hinuon ni mo kuan ha dili wa ko mag-ingon nga mao ni basis kay wa ko kabasa sa kaso. Nakabasa lang ko nga arraignment unta nila gahapon apan na move ni kay doon na sila motion for re-investigation si Byron Garcia. Kinis Byron wa man ni mohunong sa iyahang mga vlog gihapon. Nagyapon sa mga pagsaway. Gawas noon siya karon on bail. Kapiyansahan maning libel. Doon na may piyansa para sa temporary liberty. Lahi sa nang mga high crimes kanang mga heinous crimes yun nga dili na available. Sama pananglitan anang mga krimen nila ni Jinggoy Estrada, nila ni Rodante Marcoleta. Yung mga senador na pero napriso sila, wa sila kapiyansa kay non-bailable, plunder. Non-bailable ang ilang kaso. Graft and corruption. Nga dagkong kaso. So, bailable man kang Byron mo nang gawas noon siya. Nagpadayon siya sa iyahang vlog. Ambot og nagmatgo na ba siya jutay nga di na siya mo appeal og hingan og mga pung nga mo'y makatukmod sa object sa iyahang mga atake nga mukihan na sad, laing count na sad sa libel. So ingon niya na mga igala ang sitwasyon o nagipangayuan sa Byron og reaksyon, wa siya mutubag sa media, mo ambush interview magiday ng mga sakop sa media kung doon ay mga ingon ini nga mga hitabo. Ingon las Byron nga dili na lang kung mutubag sa inyong mga pangutana, basa lang mo sa ako ang Facebook page. Ketua dito akong isaysay og unsay akong kadaugan rong adlaw ningos Byron kagahapon. Nya ang kadaugan day nga iyang gipasabot mao nga wa una mahinayon iyang arraignment ni sugot ang korte. Ang branch 83 sa Regional Trial Court sa Mandawi City ni sugot nga
doon ay re-investigation. Kaya ni claim silang Byron nga wa sila kadawat og sumpina. Una kanagong kuan mga higala kanang mga kabantay sa konsairan, kinahanglan magyug due process bisan ang mga akusado, bisan ang mga sinumbong, kinahanglan nag due process. Unya duha ka importanteng elemento sa due process mao ang notice and hearing. Unsa man ang notice? Paibawon ka nga di ay na masangil nimo nga nakasa ka ani. Unya hearing sa ato papaminawon sad ang imong katarungan kun manghimaka ka dili man tusa ang akong gibuhat. Unsaon gud pagkasaan and then mosite ka sa imuhang mga katarungan. By then, dili na ka makaklaim nga wa ka hatagig due process. Okay. So, mana mga higala ang balita may tungod ni Byron Garcia, atong amigo nga sugbuanon nga sikat tungod kay kuan sa ning iyang vlog kanang pagpanaway dang bugal-bugal, kataw-katawa, kanya paggamit gid anangan nga uplok. Kuan kanang ang uban mo ingon nga broadcast man ang iya ha, kanang vlog broadcast man na kay imo man ang i-publish, no? Magtabi ka, maghisgot kag issue, murag magkomentaryo unya bisag dili siya media outlet o sa siya ka private individual, pero gitugot man na kay mahimo man na nimo karon sa social media. Ang broadcasting dunay ethical standards. Dunay mga ethical standards. Usa na niya na kana di ka mamalikas, dili ka musulti og mga bad words. Kanang uplok di nakapasar sa ethical standards. Kanang mo gamit ka og kuan kanang mga pagsaway bitaw sa hitsura sa tao. Ingon na against na sa ethical standards. Issues mo yung maayong hisgutan. Dili ang kanang body shaming, name calling, ug uban pa. Pero dili po na maoy basis sa libel. Lain ginabugat gina kaayo kanang basis sa pagpasakag libel. Otherwise, lisod kaayo pag-prosecute, lisod kaayo pag-convict og tao nga ikihag libel. Sama pananglitan namo nga nag-broadcast. Naa sa media, nag-broadcast, mangomentaryo. Kung dunay masipyat namo maka-utter, makasulti og libelous, mahimo man ming ikihag libel. Lisod ang pag-prove nga dunay criminal intent. Ang among pag-broadcast, mahimo man mo claiming nga kuan man kanang fair commentary man nga mo appeal man sa among freedom of expression. Pero probahon lagi na sa korte, timbang-timbangon dito. Pero lisod pag-prosecute ang kaso nga libel. Ang problema lang kung naay makihag libel, kay mahimo mang ikiha kapanalitan na ay mo kihag libel sa Manila. Mubiyahig yung ka dito sa Manila, pag-atubang sa kaso, inig-scheduled hearing na. Pliti ka, bayad kag abogado, and so on and so forth. Ang purwisyo lang nga mahiaguman sa o sa media man kung doon ay kasong libel nga iyang atubangon. Muna nga kami, gawas nga nagtuman mi sa ethical standards of broadcasting, of journalism, naglikay pud mi. Dakong purwisyo anang ikiha kag libel. Doon ay uban mga higala nga malipay sad nga ikihag libel kay para nila ngilngig sila nga broadcaster kay nakapasakit sila ilang isig katao mo nang nikiha. Pero ang uban may lalagi ikiha kag libel og pananglitan yun og kuan ba? Anang naagi mga violente bitaw nga mga tao nga labaw pa sa pagkihag libel mo ilang dangpan mo na'y perting paita. O sana sa mga risgo sa mga trabahador sa media. So,
ang ako ra yung ikatambag mao nga just be fair. Be fair to everybody. Ano mo saway ta ang ngilad nga buhat mo isawayon dili ang unsay hitsura sa nagbuhat. Ambok ba siya daot? Mubo ba siya taas? Ay wa nay labot, dili na mo issue. So body shaming, name calling, manaway ta kanang issue lang. O niya, kasagaran sa atong sawayon, mga public officials man, sila pod, gimanduan man nga do not be onion skinned. Kana kay naa ka sa serbisyos gobyerno, sulugoon ka sa lungsod, kinahanglan dili ka luuran, dili ka kapayason, dili ka crybaby. Nga, ug sawayon gani ka, mukiha ka dayon or manumbag ka. Kung dili, mutubag ka. Tubagon ni mong tarong kay accountable official man ka. Atong takna karon kay Galaan, 17 minutos sa dili pang alas 9 ni laing mga pahinomdom. Newsline. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Tigid sa yun ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinutia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
Kadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Newsline. Newsline. 12 minutos na lang sa dilipang alas 9. Sa mga balita gikan sa Manila o sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ikaunong kaadlaw kagahapong adlaw, Miyerkules, bitsa 15 sa Hulyo. Ikaunom na to kaadlaw sa trial. Akong balikon, tagutlo ka adlaw ra matag simana, Lunes, Martes, Miyerkules. Nya, sa miyaging simana, tulo ka adlaw. Karong simana ha, tulusad, Lunes, Martes, gahapon, Miyerkules mo ikatulo. Sa unom nga adlaw, kagahapong adlaw, wa nay witness nga giatubang ang prosecution. Sa ato pa, why ma-cross-examine sad ang kuan? Ang depensa itong mga abogado ni VP Sara. Apan kagahapon, gipangayo sa prosecution nga mo-issue subpoena ang impeachment court, ang Senado. Nga naglingkod isip impeachment court. Mo-issue silang subpoena alang sa mga bangko, mga opisyal sa bangko, o niya mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, o ingon man sa Bureau of Internal Revenue, BIR, kay aron dalhon nila ang mga records unsa gyud deposito ni Vice President Sara Duterte pilagi kantidad ana niya sa AMLC, unsay mga withdrawal og deposits ni VP Sara nga ilang na recorded, ingon man ang records dito sa BIR pilay buhis nga gibayaran. Kini mahitungod ni sa ikaduha nga impeachment complaint o article of impeachment. Mahitungod sa pasangil nga si Vice President Sara Duterte nipadato siyang kaugalingon pinagi sa paggamit sa iyang pwesto sa gobyerno. Gilalisan ganito, girefute ganito sa depensa, sa abogado ni VP Sara nga ganong gi-appeal man ninyo tong panahon nga dili pa impeachable official si VP Sara kay mayor pa lang siya sa Davao. Niadtong 2007 and onwards, diri naman siya na Vice President o nahimo ng impeachable official sa 2022. Katong nagdungan sila lansar si Presidente Bongbong Marcos. Siya mo ay running mate. Siya ay vice presidential candidate. Niya, pagkadaog nila, mo na to, naglingkod sila og nahimo na siyang impeachable official. Pero, gitrace sa prosecution, hasta tong mga tuig, naglingkod pa siya dito sa Davao, nga dili pa siya vice president. Dili pa siya impeachable. Apan nipasabot ang prosecution nga ang kaso sa impeachment nagtinguha ni pagtan-aw kon fit ba? Angayan ba? Haom pa ba si Vice President Sara Duterte nga mukupot sa iyang katungdanan? Kay kung dili na mao nang ma-impeach o matangtang siya pagka Vice Presidente. Unya, usa ka paagi ana pag-demonstrate o sa kapaagi paghulagway nga dili siya takos, matud pa sa prosecution, mao nga, sukad pa ni kaniadtong mayor pa siya, pwerte na daghanang nanood nga kwarta dito sa iyang bank account. O na dili niya ma-explain o wa na mo reflect sa iyang salin.
o statement of assets, liabilities, and net worth. Taas pa ni ang latason kay unong palang kaadlaw ang nahuman gahapon nya ang schedule ni mga higala dili mo menos sa 92 ka trial days. 92 unya tagutlo ra kada semana, so pila ni ka semana? Maabtanig 30 ka semana. Pila man ang 30 ka semana? Upat ra man kasi 7 ka buwan kapin. Kay kada buwan gud upat ra ka semana. Unya 90 man eh. So 92 divided by 30, muna. 7. 4 times 7, 28. Mga wow kabuan. Sukad karon. Sukad ni atong pagsugod. Mulungtad pa ni og wow kabuan ang trial sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. The Senate Impeachment Court will vote. Tugutan ba? Kay gahapon gipa-oral argument man ang prosecution ug ang depensa. Ang ni-oral argument para sa prosecution nga kinalang sumpinahan sa Korte sa Impeachment Court sa Senado ang maong mga bank records, BIR records ug records sa AMLC kung Anti-Money Laundering Council, mao si Congressman Prosecutor Chel Jokno. Niya ang ni-oral argument sa pagdepensa ni Vice President Sara Duterte o pag-ingon nga dili na angay nga sayon-sayonon lag-abli bisan pag-impeachment trial ni maong abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Fua. Ug unya human ni adtong oral argument sa prosecution samang higayon ang gihatag nga gitas-on 15 minutos. Oral argument ni Attorney Fua. Pag human ni adto sa rebuttal ni Congressman Chel Jokno niya sorry rebuttal sad ni Attorney Fua ug pag human ni adto nagkoko sila kay murag sabutan nila kung saon nila pagpahigayon. Apan mubutar gid sila ni ini mo decide gyud ang impeachment court ni ini unya sa Lunes kay lain naman sad ikapito na unya na nga adlaw sa trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Butaran gini sa Senado, ila bang ipatawag? Ila bang sumpinahan? Pugso nila pinagi sa sumpina power sa korte, sa impeachment court. Ang mga opisyal sa bangko, mga opisyal sa BIR, mga opisyal sa AMLC, aron pagda sa mga records, muna gitawag og subpoena ad testificandum og subpoena duces tecum. Subpoena ad testificandum sa ato pa mo testify, mo tingog ka kung pangutanon. Unya duces tecum magdakag mga dokumento, mga papeles, records. Butaran niyo na kinahalag 11, labing menos 11 ang mabutar nga sige, sumpinahan na to. Kung dili ka abot og 11, dili masumpinahan. Katarungan ni Attorney Fua mao nga bisan og tuod dili labaw sa balaod si VP Sara nga ilang kliyente ug ilang gilabanan apan kinahanglan nga tahuron usab ang iyang mga katungod. Iyang mga katungod sa bank secrecy law, kanang secrecy a bank deposits, nga dili basta-basta nga matan-aw ang iyang mga deposito sa bangko apan doon na lagi mga argumento nga sa una na nahitabo na ni gisusi ang bank deposits ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa diyang gi-impeach siya. Unya gitugot na, gisumpinahan to sa mga senador. Nganong karon dili man. So,
Mo'y katarungan ni Attorney Fu ang mo kinahanglan gihapong dunay confidentiality aron dili malapas ang tawhanong katungod sa ilang kliyente. Pero niingon sad si Chel Jokno nga nitubag sad siya nga the truth is not confidential. Ang kamatuuran kung mo testify na unya ang mga opisyal sa bangko, magdana sila sa records, ilan ang mapakita sa korte ug ingon man kanato nga mga tao nga nagtan-aw sa television. Unsa gi matuod? Tinuod ba nga dako kayo og deposit si BP Sara? Tinuod ba nga dako kayo ni kun itandi sa iyang gideklarar nga salin? Nya tinuod ba? Unsay tinuod may tungod sa iyang gibayaran nga buwis dito sa Bureau of Internal Revenue? Mga kamatuoran na. Nga mo giingon ni Congressman Prosecutor Chel Jokno that the truth is not confidential. Dili kuno confidential ang kamatuoran. So, kamo diha unsa man gusto mo mutanaw sa kamatuoran or okay ra mo dili lang? Ug pinagi niini mga higala aton takupan ang aton tulumanon karong adlaw. The Thursday episode of Newsline, a radio magazine program broadcast through Facebook live stream Bantay Radio Cebu ug ingon man sa South Radio 102.9 ug i-replay ta sa DYAJ sa Sambuan. Daghang salamat sa atong mga tigpasiugdang Lacto Puffy, Acid Laboratories. Ingon man ang bago natong sponsor nga naglaway na kuno si Cons Ramsa, gaganahan na gid siyang madto. So ato ning ipamalihog ni Phil Asingente kay iyaman ning kliyente ang Maximus Buffet. Siya nga nilang Kinon Sinisa, akong mga technical partners, Kinon Sinisa, Patrick Jagsay, yun man ni Sunny Boy Sanchez. Ug dito sa South Radio, tuwa si Ray Quijano Alcuizar. Alan Rosete sa DYAJ, Kinon? Okay. Ang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa pagpaminaw o pagtanaw. Kaya dili man mo paminaw lang, matanaw sa ni ang atong programa, pinagi sa Facebook Live. Ako si Jun Carillo. Salamat. Mayong Huwebes sa buntag kaninyong tanan. Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.